For today's video, sasabihin ko sa inyo yung mga awareness ng isang OFW. Yung mga baguhan na, hindi ko sasabihin yung mga ano kasi baka alam na to ng mga ilang mga OFW. So doon lang sa mga hindi nakakaalam, lalo sa mga first timer kapag pupunta rito sa ibang bansa, kahit saan bansa ka, may mga ganito kasing amo guys na kailangan alam nyo para hindi kayo maano ba, hindi kayo maluko, hindi kayo ano ba, parang mapagsamantalahan na wala na kayong privacy, mga ganyan ba? Kasi may mga amo talaga guys na hindi mo talaga alam yung ugali ba? Nga, ganito pala sila, akala mo ang bait-bait, akala mo, ano, kasi may mga ano eh, di ba? May mga amo na parang pinapakita nila sa yung ang bait-bait nila, ganyan, hindi mo alam, piki lang pala yun. Hindi mo alam, tinitingnan na pala nila lahat ng mga, wala ka ng privacy ba? Inaalam nila lahat ng tungkol sa'yo. Inaalam nila lahat, kahit yung mga pribado na dapat na ginagawa mo, inaalam pa nila. Oo, may mga ganyan amo guys. Kaya dapat aware kayo sa mga ganyang bagay. Lalo na kapag first time nyo pa. Kasi yung mga first timer kasi, alam naman natin kapag mga first timer, wala pa silang ano, hindi pa sila marunong magreklamo. Excuse me lang doon sa mga marunong magreklamo Kasi may mga FW din na marunong na magreklamo kahit hindi para bang kanang pag inaabuso na sila, alam nilang lumaban ganun. So hindi lahat ganun. Kasi may mga ano lalo na pag mga bata pa na nag-abroad tapos hindi nila alam na kung ano yung mga buhay na madadat na nila dito sa ibang bansa. Tapos hindi nila alam na inaabuso na pala sila, ganyan ba? Na parang dapat aware ka kung ano yung mga ugali ng amo mo. So may mga amo kasi dito guys na akala mo ang bait. Na pagdating mo, example lang, pagdating mo dito sa amo mo. Pagdating mo dito sa amo mo, binigyan ka ng cellphone. Ang bait, o di ba ang bait? Binigyan ka ng cellphone, tapos free wifi. Tapos nakita mo na yung cellphone na binigay nila, open na siya. Open na siya, di ba? So meron ng mga apps doon, mga apps na na-install na yung mga apps diyan. So hindi mo alam na may mga nilagay pala sila doon na apps na dapat para bang nakikita nila lahat ng mga ginagawa mo sa cellphone mo. Yun, nakikita nila kung ano yung mga chat, mga picture. May mga ganyan kasi, may mga ganyan, totoo yan. May mga ganyang amo, parang wais yung mga amo ba? Na ginaganyan nila yung mga katulong nila, ginaganyan nila yung mga OFW na nagtatrabaho sa kanila. Tapos, hindi mo alam, syempre, parang confident kang, nang ginagamit mo yung cellphone mo, ganyan, chika-chika doon sa pamilya mo, send picture, ganyan, tapos, nakamonitor pala yung amo mo sa cellphone mo. Kasi bigay nila yon sa'yo. Hindi mo alam, inaano na nila yon bago pa nila binigay sa'yo yon, meron na silang mga in-install doon ng mga kung anong apps na connected sa kanila. Hindi mo alam na kasi open na, di ba? Open na yung cellphone bago bigay sa iyo So hindi mo alam na yung nakakonect doon sa cellphone na yun is yun yung mga mga email ad nila, ganyan. So kapag hindi mo alam talaga, ka talaga, di ba? Magugulat ka na lang, sasabihan ka ng amo mo na tapos meron kasing isang dito na isang OFW, siyempre, ginagamit niya lahat ng mga ano niya, tapos ganyan, lalabas siya, picture, yung mga kaibigan, ganito, ganyan. Tapos may alaga siyang bata. So, ang nangyari, bigla siyang yung alaga niya, bigla siyang tinanong, may pinakitang picture. Tapos, yung picture pala na yun, yun pala yung picture nila ng kaibigan niya nung nag-day off siya. So nagtaka siya, bakit may picture yung alaga ko sa paglabas ko? Bakit may ganun siyang picture, ganyan. So doon niya nalaman na ganun pala. So may mga ganyang case kasi, wais yung amo, wais. Tapos yung mga maraming mga FW yung ganyan, guys. Hindi kahit sa anong bansa ka, basta may ganyang mga ugali ng amo talaga. Kasi may mga amo talaga na nagbibigay talaga ng cellphone. Hindi nila lahat kasi may mga amo din na mababait talaga na pag binigyan ka ng cellphone, brand new talaga. Yung bang ikaw yung magbubukas, ikaw yung mag-i-install ng mga apps dyan. So, yung pag ganun, wala kang parang
Hindi ka mag-ano na may nilagay sila kasi ikaw naglagay ng mga apps dyan eh. Hindi yan open eh, close yan eh. Ikaw lang yung nag-open niyang cellphone na yun kasi brand new. Pero pag hindi brand new, yun, pag-isipan mo na lang mabuti. Hala, baka may nilagay. Kaya kapag ganyan, wala ka ng privacy. Lahat ng mga chat mo, lahat ng mga ano, alam nila. So, dapat, kapag ganyan, kapag naano mo na, binigyan ka, tanggapin mo lang. Huwag mo nang anuhin, huwag mo nang sabihin sa amo mo na, ay, bakit ganito, bakit ganyan. Tanggapin mo na lang. Pero, dapat aware ka na, ganyan yung mangyayari. Baka ganyan yung mangyayari. So, dapat, mag-separate ka ng cellphone. Bumili ka ng cellphone na sarili mo. Huwag kang ano, wag kang mag-ano doon sa binigay nila. So, di ba? Hindi naman lahat ng mga amo ganyan, pero ano lang ba, awareness lang ba? Baka ganyan yung maging amo mo pagdating mo, di ba? So, yan. Dapat alam mo ano yung gagawin mo. Dapat yung mga ganyan-ganyan, di ba? So, yung amo ko pala, yung amo ko is lumabas, pati si Lola lumabas. May bibili na ata, iwan ko. Tapos, magluluto na ako, guys. Nakaraan kong video guys, may nagtanong sa akin sa comment section about sa age limit at saka sa height, kung may requirement ba sa height kapag nag-apply ka papuntang Taiwan. So sasagutin ko, yan si Arlene. Sis Arlene, yan yung nagkatanong. So hello, sagutin ko namin yung tanong mo sis. About sa sa age limit, merong age limit dito pag nag-apply ka papuntang Taiwan. Lalo na kapag first time ka. Yung first timer, yung limit ng edad is 40 years old. Bago ka mag 40 years old, dapat naka-apply ka na papuntang Taiwan. So yun yung limit ng age Tapos about naman sa height o yun sa sa height mo, wala namang requirement sa height sis kapag nag-apply dito. Yun ang alam ko kasi yung pinsan ko din kasi nag-apply dito papuntang Taiwan. Tapos yun din yung problema niya, yung height niya. Kasi nga, 'di ba, baka hindi siya matanggap or hindi siya makahanap ng amo kasi yun sa height niya. Cute din kasi yung pinsan ko. Tapos pero nakapunta naman siya dito. Oo. So walang age, wala bang height na requirements kasi depende lang din naman yan sa maging amo or sa maging alaga mo eh. Kasi 'di ba pagpunta mo sa agency, hanapan ka ng amo. Siyempre, ibibigay din nila na amo sa'yo is yung kaya mo lang na gawin na matrabaho. Diba? Katulad ng bata. Kasi may mga bata din na aalagaan dito eh. May mga amo din na naghahanap dito na mag-aalaga sa mga anak nila o sa mga apo nila. So, yun yung ibibigay sa'yo kapag, pag medyo, pag sa height mo, medyo cute yung height mo, o pwede ka sa pag-aalaga ng bata. So, depende lang din yun. Kasi pupunta ko ito, na makikita mo sa mga nakaraang video ko, pwede mo, papanood mo rin yan kung anuhin mo yung mga video ko. Marami akong video na about sa mga alaga ko rin bata. Kasi pagdating ko dito una sa Taiwan, yung naging alaga ko is bata. Kambal na baby. So, yun yung binigay na amo sa akin nung first time kong pumunta dito sa Taiwan. So, ganyan lang din yung magiging alaga mo. Hanapan ka ng mga kaya mo lang gawin. At saka, tatanungin ka naman kasi sa agency kung ano yung kaya mo. Kaya mo mag-alaga ng ganito, ganyan. So, tatanungin ka. Tapos, sa kanila ay kung ano ibibigay nila. O ano yung mga pwede mo gawing trabaho. Ganyan. So, yan lang sis. Salamat sa pagtatanong at salamat sa panonood. Salamat talaga. At salamat sa mga, kung may natutunan ka sa mga, sa mga video ko. Salamat! Lulutuin ko ngayon is gulay. 3 klaseng gulay para sa, namin, repolyo. Tapos, isang talong. Yan. Isang talong yan. At saka, ito pa yung, ano ba yan? Parang manok ba? Manok. Tapos lagyan ko ng wine. Wine. Kasi nalalagyan nila ng wine ito yung mga, yung mga luto nilang karne. Nilalagyan nila ng wine yan. Mga rice wine, ganyan. Tatlong kasing ulam yung lutuin ko mamayang tanghali. Nagpe-prepare na kasi ako kasi mamaya is, magtatrabaho na din ako. Malamig kasi ngayon guys, tapos maulan dito sa Taiwan. Maulan na malamig. Pangit ng panahon. Malamig na nga, inulan pa. Grabe, diba? Grabe naman. Grabe naman. So, yan yung mga natin. Pero hindi naman lahat Hindi lahat. Sinasabi ko lang, baka ganyan yung maging amo nyo. Dapat alam nyo na. Advance na tayong mag-isip para hindi tayo maabuso or hindi tayo mawala ng privacy. Kasi malamang baka may mabasa ng kung ano-ano dyan. Tapos, diba, okay lang pag mabait talaga yung amo. Marami mang mabait. Pero meron din hindi mabait. Kapag hindi mabait yung naging amo mo, ganyan, dapat aware ka. Dapat alam mo na yung mga bagay-bagay bago ka para hindi ka blind. Ay, mahirap na.